3 taon ang lumipas, akala ko ay nakalimot na ako. Pero nang makita ko ang singsing na ito, alam kong tapos na ang pagtatago ko. Hindi ako bumalik para makiusap. Bumalik ako para bawiin ang lahat ng ninakaw niyo sa akin. Hinaplos ko ang malamig na metal ng murang singsing na matagal nang kumupas. Ibinulsa ko ito ng mabilis bago pa man tumulo ang luha na matagal ko nang pinipigil. Bawat gasgas sa singsing na iyon ay sumasalamin sa mga gabing mag-isa. Akong umiiyak sa isang malamig na kwarto sa Barcelona. Ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib tuwing inaalala ko kung paano ko ibinenta ang aking dignidad, ang karapatan kong magmahal, at ang pangarap kong bumuo ng sariling pamilya. Ginawa ko yun kapalit ng isang tseke na magdudugtong sana sa buhay ng aking ina. Isang tseke na nanggaling sa taong walang awang tumapak sa buong pagkatao ko. Akala ko noon ang paglayo ang tanging paraan para makasurvive kami ng dinadala ko sa aking sinapupunan. Ngunit ang kaligtasang iyon ay naging isang habambuhay na sumpa ng pagiging talunan. Pinatay ko ang aking sarili para mabuhay ang iba. Ang maingay na boses ng banquet manager na si Sir Roldan ang pumasok sa aking pandinig. Mabilis na pumutol sa mapapait kong alaala. Kilos mga tao, VIP ang mga bisita natin ngayong gabi. Gusto kong perpekto ang lahat ng isa-serve ninyo sa table 1. Walang palpak, walang tatanga-tanga, sigaw niya habang nag-iikot sa likod ng abalang kusina ng isang sikat at marangyang 5-star hotel sa Makati. Suot ko ang pamilyar na uniforme ng mga waitstaff, itim na slacks, malinis na puting long sleeves at isang itim na vest na mahigpit na nakatali sa aking baywang. Narito ako nagbabalat kayo bilang isang hamak na serbidora sa mismong gabi. Kung kailan ipagdiriwang ang engagement ng lalaking minsan. Kung pinangarap na makasama sa harap ng altar, si Lucian Aguirre. Huminga ako ng malalim pilit pinapakalma ang nanginginig kong mga kamay. Sinubukan kong makiusap kay Sir Roldan kanina. Sir, pwede po bang sa ibang table na lang ako naka-assign? Kahit sa pinakadulo po doon sa may pinto. Pakiusap ko kani-kanina lang. Pilit itinatago ang kaba na bumabalot sa aking boses. Ngunit tiningnan lang niya ako ng masama mula ulo hanggang paa. Marawala tayong oras para sa mga pabor na ganyan. Ikaw ang isa sa pinakamabilis at pinakamaayos kumilos dito. Table 1 ang hawak mo kasama ni Carlo. Ayusin mo ang trabaho mo kung gusto mo pang may maiuwing sahod mamaya para sa anak mo. Ang salitang anak ang tuluyang nagpatahimik sa akin. Mayroon akong 3 taong gulang na batang naghihintay sa akin. Sa isang maliit na inuupahang kwarto sa kabilang kanto ng siyudad, isang batang walang kaalam-alam na ang mismong ama niya ay nasa kabilang kwarto ngayon, masayang nagdiriwang ng bagong yugto ng buhay kasama ang ibang babae. Kailangan ko ang trabahong ito. Kailangan ko ang perang kikitain ko ngayong gabi pambili ng gatas at gamot niya. Wala akong karapatang maging maarte. Wala akong karapatang magpaalipin sa sarili kong damdamin. Tinulak ko ang mabigat na double doors papasok sa grand ballroom. Sumalubong agad sa akin ang nakakabinging kintab ng mga higanting crystal chandelier na nagpapaliwanag sa buong bulwagan. Ang paligid ay nababalot ng kulay ginto at puti puno ng mga taong nabibilang sa mataas na lipunan. Ang malamig at marangyang tunog ng classical string quartet ay sumasabay sa mga tawanan ng mga bisitang hindi kailanman mag-aalala kung saan kukuha ng pambili ng pagkain o pambayad ng kuryente bukas. Habang nag-aayos ako ng mga wine glasses sa isang serving station sa gilid, napadako ang paningin ko sa VIP area. At doon tila huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Naroon siya, si Doña Celeste Aguirre. Nakasuot ng isang eleganteng emerald green na gown na pinalamutian ng mga kumikinang na brilyante sa kanyang leeg. Nakangiti siya ng may pagmamalaki habang nakikipag-usap sa mga mayayamang negosyante. Kumulo ang dugo ko nang makita ko ang ngiting iyon. Iyon din ang eksaktong ngiti niya noong inihagis niya ang tseke sa harapan ko 3 taon na ang nakararaan.
Kunin mo ang perang ito at umalis ka sa buhay ng anak ko. Narinig ko muli ang matalim niyang boses na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga Aguirre, Mara. Walang puwang ang isang patay gutom sa pamilyang ito. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi mo siya hihilahin pababa sa burak na pinanggalingan mo. At sa tabi ng ginang nakatayo si Lucian. Mas lalo siyang naging makisig, mas seryoso ang kanyang panga, at mas malapad ang kanyang mga balikat. Ngunit may malaking nagbago sa kanya. Ang dating may init at mapupungay niyang mga mata na palaging nagbibigay ng pag-asa at kaligtasan sa akin. Tuwing yakap niya ako ngayon, ay pinalitan na ng lamig at kawalan ng emosyon. Suot niya ang isang mamahaling black tuxedo, mahigpit ang hawak sa isang baso ng champagne. Sa kabilang braso niya ay mahigpit na nakapulupot si Isabel, ang maganda at mayamang tagapagmana na pinili mismo ni Doña Celeste. Bagay na bagay sila. Isang perpektong larawan ng yaman, kapangyarihan at pribilehiyo. Nakita ko kung paano magtawanan ang mga tao sa paligid nila. Sa bawat halakhak nila nararamdaman ko ang bawat latay ng hirap na pinagdaanan ko sa ibang bansa. Naalala ko ang mga araw na nagugutom ako, ang paghuhugas ko ng plato sa kalagitnaan ng taglamig habang nagbubuntis, at ang panginginig ko sa takot ng muntik nang mawala sa akin ang anak ko. Habang naghihirap ako sa dilim, habang patuloy kong tinataguan ang sarili kong anino, sila ay nandito nagpapakasaya sa liwanag at namumuhay ng walang bahid ng konsensya. Napahigpit ang hawak ko sa tray na naglalaman ng mga inumin. Naramdaman ko ang matinding panginginig ng aking mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Gusto kong tumalikod. Gusto kong iwan ang tray na ito, tumakbo palabas ng hotel at bumalik sa maliit naming mundo ng anak ko kung saan ligtas kami. Pero bigla akong napahinto. Kung palagi akong tatakbo at magtatago, paano ko ipagtatanggol ang anak ko kung sakaling dumating ang araw na malaman nila ang totoo? Kung patuloy akong yuyuko, patuloy din ba nilang tatapakan ang buhay ko? Tinaas ko ang aking noo. Huminga ako ng malalim hanggang sa mapuno ng malamig na hangin ang aking mga baga. Pinunasan ko ang maliit na butil ng pawis sa aking gilid bago ko inayos ang aking postura. Hindi na ako ang dating Mara na yumuyuko sa harap ng mga nakakataas sa kanya. Ang Mara na umiiyak habang pinapahiya ni Doña Celeste ay namatay na sa araw na iyon. Ang Mara na nakatayo ngayon ay isang ina na handang gawin ang lahat sumuong man sa apoy para lamang sa kanyang anak. Hakbang-hakbang naglakad ako patungo sa table 1. Ang bawat yapak ko sa makapal na carpet ay parang mabigat na bato, ngunit determinado at puno ng yunin. Nagsimula akong maglapag ng mga appetizer sa gitna ng mesa. Pilit na ginagawang tahimik at profesional ang bawat galaw ko. Hiniwasan kong magtama ang aming mga paningin. Nakatuon lang ang mga mata ko sa lamesa, sa mga mamahaling plato at sa mga nakahanay na kubyertos. Habang maingat akong nagsasayo ng champagne sa mga baso, narinig ko ang matinis at nagmamalaking boses ni Doña Celeste. "Isabel Heja, you look absolutely stunning tonight. Alam mo, masaya akong ikaw ang napili ni Lucian na makasama habang buhay." Nakangiting sabi ng ginang na may halong pambabastos sa kanyang tono. Hindi tulad ng mga nagdaang pagkakamali niya, mga babaeng mukhang pera na walang ibang ginawa kundi manggamit at magmakaawa para maambunan ng grasya ng pamilya namin. Nakita ko sa gilid ng aking paningin ang mabilis na pagtalim ng panga ni Lucian. "Mama, please, not tonight." Malamig at may diin na saway ni Lucian sa kanyang ina. Ang tono ay may halong inis na matagal na niyang kinikimkim. Nanginig ang mga daliri ko nang marinig ko ang mga salitang iyon. Ang sakit na pilit kong ibinaon sa limot ay parang isang lumang sugat na muling nahiwa ng malalim at nagdugo. Napakagat ako sa aking ibabang labi, pilit kong pinatatag ang aking kamay upang hindi matapon ng alak. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, isang bisita mula sa likuran ang biglang umatras upang kumuha ng litrato ng magkasintahan. Tumama ang matigas na siko nito sa gilid ng tray na hawak ko.
Nawalan ako ng balanse. Ang isang baso ng champagne ay biglang tumagilid. Sinubukan ko itong saluhin, ngunit huli na. Bumuhos ang malamig na alak at tumalsik ang laman nito sapat upang mabasa ang manggas ng mamahaling tuxedo ni Lucian. I'm so sorry, sir. Mabilis at kinakabahan kong sabi. Ibinaba ko ng husto ang aking paningin. Nagmamadaling kumuha ng malinis na puting napkin mula sa bulsa ng aking apron upang punasan ang natapong inumin sa mesa. Ginawa kong mas mababa at mas paos ang boses ko upang hindi niya ako makilala. Pasensya na po talaga. Subalit tumigil ang mundo. Naramdaman ko ang biglaang paghinto ng paghinga ng lalaking nasa harap ko. Ang mga kamay ni Lucian na dapat sana ay magpupunas lahat sa kanyang sariling damit ay natigilan sa ere. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang paningin. Walang salita ang namutawi sa kanyang mga labi sa unang 3 segundo. Tanging ang tensyon lamang ang pumalibot sa aming dalawa. Tiningala ko siya. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil pakiramdam ko ay pilit akong hinihigop ng kanyang mga mata. Mula sa galit dahil sa pagkabasa ng kanyang damit, nakita ko kung paano dumaan ang gulat, matinding pagkalito at isang malamig na realidad sa kanyang mukha. Nang magtagpo ang aming mga paningin, pumikit siya ng mariin at muling dumilat tila kinukumpirma kung totoo ang nakikita niya o isa lamang itong multo mula sa nakaraan. Ang tinig niya ay halos isang garalgal na bulong, ngunit sapat ito upang mabasag ang maingay at masayang paligid ng mesa. Mara, ikaw ba yan? Huminga ako ng malalim, pilit pinatigas ang aking mukha at pinawi ang anumang bakas ng takot sa aking mga mata. Ibinalik ko ang aking paningin sa sahig sabay iwas sa mahigpit na titig ni Lucian na parang gustong humiwa sa pagkatao ko. Pasensya na po, sir. Nagkakamali po kayo. Malamig at formal kong sagot. Pinilit kong patunugin ang aking boses na tila walang emosyon malayo sa Mara na kilala niya noon. Ako po si Clara Santos. Bagong staff po ako dito sa hotel. Natahimik si Lucian. Ramdam ko ang pagtitig niya sa mukha ko, sinusuri ang bawat anggulo, naghahanap ng patunay na ako nga ang babaeng iniwan niya o ang babaeng iniwan niya ng walang paalam 3 taon na ang nakararaan. Ang mga mata niyang iyon ay nagdala ng matinding pangamba sa aking dibdib. Isang maling galaw ko lang, isang basag sa boses ko at mabubunyag ang lahat. Clara, ulit ni Lucian mababa at puno ng pagdududa ang kanyang tono. The way you speak, the way you look at me, napag-aralan mo bang gayahin siya? Bago pa ako makasagot, naramdaman ko na ang presensya ni Isabel na lumapit at kumapit sa braso ni Lucian. Ang mukha nitong puno ng kolorete ay nakasimangot habang nakatingin sa akin nang may halong pandidiri. Babe, what is going on here? Bakit mo pinapansin ang isang server na ito? Look at what she did to your suit. She's so clumsy. Baka naman gusto mo lang siyang kausapin dahil nagagandahan ka sa mga ganyang klaseng babae. May halong panlalait na tanong ni Isabel habang patalim akong tinitingnan mula ulo hanggang paa. Kasabay nito naramdaman ko ang mabibigat na yabag palapit sa aming pwesto. Si Doña Celeste. Tumigil ang ginang sa tabi ng kanyang anak, ang mga mata ay matalas at mapanuri tulad ng isang lawa na naghihintay ng masisila. May problema ba dito, Lucian? Tanong ni Doña Celeste, ang boses ay formal, ngunit may halong pagbabanta. Tumingin siya sa akin at sa isang segundo naramdaman ko ang paglamig ng buong paligid. Bakit ka natigilan sa babaeng ito? Wala po, Mama. Mabilis na sagot ni Lucian bagamat naramdaman ko na hindi alis ang tingin sa akin. Nagkamali lang ako ng akala. Akala ko kasi may kakilala akong kamukha niya. Kamukha? Sarcastikong tumawa si Doña Celeste habang tinitingnan ako ng may paghamak. Huwag mong ihalin tulad ang mga taong ito sa mga taong basura mula sa nakaraan mo, Lucian. You are a CEO of a multinational company and tonight is our night of celebration.
Huwag mong hayaang masira ng isang hamak na manggagawa ang mood ng buong pamilya. Opo, Mama. Malamig na sagot ni Lucian bagamat halata sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Huminga ako ng maluwag sa loob-loob ko, ngunit nanatili akong nakayuko. Ma'am, sir, maaari na po ba akong umalis para linisin ito? Pag-aabiso ko sabay pakita ng hawak kong napkin. Get out of my sight. Malamig na utos ni Doña Celeste nang hindi man lang ako tinapunan ng tingin. At pakiayos ang serbisyo ninyo. Ayokong makakita ng mga tanga sa paligid ko ngayong gabi. Masusunod po, ma'am. Bulong ko bago ako tumalikod at mabilis na naglakad palayo sa table 1. Habang naglalakad ako patungo sa service door, naramdaman ko ang mga mata ni Lucian na sumusunod sa bawat hakbang ko. Ramdam ko ang pagpapakawala ko ng hininga na kanina ko pa pinipigilan. Akala ko ay ligtas na ako sa sandaling nakapasok na ako sa kusina ngunit mali ako. Ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin habang binababa ang tray sa ibabaw ng mesa. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Kung ngayon pa lang ay muntik na akong mabisto, paano pa kaya sa mga susunod na araw? Kailangan kong maging maingat. Kailangan kong protektahan si Leo. Ngunit sa kabilang banda ng pinto sa loob ng grand ballroom, hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Habang pinapanood ni Doña Celeste ang pag-alis ko, lumingon siya sa banquet manager na nagmamadaling lumapit para mag-sorry. Roldan siya tawag ni Doña Celeste sa manager ng may halong autoridad. Saan mo kinuha ang babaeng iyon? Anong pangalan niya sa records ninyo? Clara Santos po, Doña Celeste. Bakit po? May problema ba sa serbisyo niya? Takot na tanong ng manager. Isumite mo sa akin ang buong background check ng babaeng iyon bukas ng umaga. Utos ni Doña Celeste ang mga mata ay makitid at puno ng hinala. May kung anong pamilyar sa kanya at gusto kong malaman kung sino talaga siya. Narinig iyon ni Lucian. Habang abala ang iba sa pag-uusap tungkol sa negosyo at sa nalalapit na kasal, tumalikod si Lucian sa grupo. Ang isip niya ay gising, nagising at hindi mapakali. Hindi siya naniniwala na si Clara Santos lang ang babaeng iyon. Ang boses ang reaksyon ng paraan ng pagtingin nito, bawat detalye ay sumisigaw ng isang pangalan na matagal na niyang pinilit na kalimutan. Kung ayaw sabihin ng iba ang totoo, siya mismo ang maghahanap ng sagot. Tahimik siyang humakbang papalayo sa entablado desididong silipin ang mga personal records ng mga empleyado sa opisina ng HR bago pa man mahuli ang lahat. Nang matapos ang mahabang shift ko sa hotel, mabilis kong hinubad ang aking uniforme at naglakad palabas sa likod ng gusali. Mula sa Marangya at kumikinang ng mga ilaw ng Makati, sumakay ako ng jeep patungo sa makitid at madilim na eskinita ng aming barangay. Ang kaibahan ng dalawang mundong iyon ay tila isang malalim na sugat sa aking puso. Sa kabilang dako ay mayaman at walang alalahanin, ngunit dito sa pwesto ko, bawat piso ay kailangang pigayin mula sa dugo at pawis. Inakyat ko ang lumang hagdanan ng aming inuupahang kwarto. Bago ko pa mabuksan ang pinto, lumabas si Aling Bening mula sa kabilang pintuan. Siya ang mabait naming kapitbahay na nag-aalaga sa anak ko tuwing panggabi ang pasok ko. "O Mara, nakauwi ka na pala." Mahinang boses ni Aling Bening habang iniaabot sa akin ang susi. Medyo mainit ang katawan ni Leo kaninang 8:00. Pinainom ko na ng paracetamol at nakatulog din agad. Nabalot ng kaba ang dibdib ko. "Salamat po, Aling Bening. Heto po pala ang pambayad ko sa pag-aalaga ngayong gabi." Sabi ko habang iniaabot ang natitirang barya mula sa aking bulsa. "Naku Mara, itabi mo na yan. Alam kong kailangan mo pambili ng gamot ng bata." Pagtanggi ng matanda bago pumasok sa kanyang kwarto. Pumasok ako sa maliit at payak naming silid. Walang gaanong gamit dito, isang lumang aparador, maliit na mesa at isang manipis na kutsyon sa sahig. Sa gitna ng kutsyon nakabalot sa kumot ang 3 taong gulang kong anak na si Leo. Lumingon ako sa kanya at dahan-dahang lumuhod. Sa tuwing tinititigan ko ang mukha ni Leo habang natutulog, tila bumabalik ang lahat ng sakit.
Ang hugis ng kanyang mga kilay, ang kanyang matangos na ilong at maging ang paraan ng paghinga niya, lahat ay nakatatak na larawan ng kanyang ama, si Lucian. Dahan-dahan siyang gumalaw at nagmulat ng mata. Nanay, bulong ng maliit niyang boses habang kinukuskos ang kanyang mga mata. Nandito na si Nanay, baby. Nakangiting bulong ko habang hinahaplos ang kanyang malambot na buhok. Mainit nga ang kanyang noo. Sumiksik si Leo sa aking dibdib at niyakap ng mahigpit ang leeg ko. Nanay, nanaginip po ako kanina. Nakita ko po si Daddy sa panaginip ko. Kasing gwapo niyo po ba siya? Napatigil ang tibok ng puso ko sa tanong ng bata. Ang sakit ay parang isang matalim na kutsilyo na dumaan sa aking lalamunan. Pilit kong pinalabas ang isang mahinhing ngiti kahit nanginginig ang aking mga labi. Oh baby, sobrang gwapo ng daddy mo. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang mainit na noo. At mahal na mahal ka niya kahit malayo siya sa atin. Bakit po ayaw niya tayong puntahan? Tanong muli ng bata sa kanyang paos na boses. Kasi kailangan muna nating maging matatag, Leo. Pero balang araw maiintindihan mo rin ang lahat. Niyakap kong lalo si Leo ngunit pabilis ng pabilis ang kanyang paghinga. Naramdaman kong tila lalong tumaas ang antas ng kanyang lagnat. Nang hipuin ko ang kanyang leeg at dibdib, napapasinghap siya sa bawat paghinga. Ang kanyang mga labi na dating mamula-mula ay nagsisimulang magkaroon ng kaunting guhit ng kulay ube, isang pamilyar na senyales ng kanyang kondisyon sa puso na matagal ko nang kinakatakutan. Bigla akong nataranta. Leo baby, tumingin ka kay nanay. Masakit ba ang dibdib mo? Tango lang ang naisagot ng bata habang lumuluha. Nanay, hirap po ako huminga. Nagmamadali kong binuksan ang maliit na alkansya at ang lata ng biskwit kung saan ko itinago ang aking mga naipon. Inilabas ko ang mga nakatuping papel na pera at barya. Binitawan ko ang mga iyon sa sahig habang nagbibilang. 2,500 piso lang ang kabuuan. Kulang na kulang ito para sa confinement sa isang pribadong ospital, lalo na kung kailangan ng malawak na pagsusuri sa kanyang puso. 2:00 na ng madaling araw. Sa labas ng aming bahay nagsimulang pumatak ang malakas na ulan. Ang tunog ng patak sa yero ay sumasabay sa mabilis at mahinang paghinga ng aking anak. Wala akong oras para mag-isip. Binalot ko si Leo sa isang makapal na kumot at mahigpit siyang nirespeto at niyanig sa aking dibdib. Kinuha ko ang payong at ang natitirang pera saka ako patakbong lumabas sa madilim at mababang kalsada ng aming eskinita. Kapag nawala ka, Leo, mawawala rin ang buhay ko. Umiiyak kong bulong habang pumapaling ang malakas na hangin at ulan sa aking mukha. Kahit anong mangyari, lalaban si nanay para sa'yo. Lumabas ako sa pangunahing kalsada, humihiling sa bawat sasakyang dumadaan na huminto upang dalhin kami sa pinakamalapit na pampublikong ospital bago pa maging huli ang lahat. Nakaligtas si Leo sa gabing iyon, ngunit ang babala ng doktor sa pampublikong ospital ay patuloy na umaaling-aungaw sa aking isipan habang nakatitig ako sa kanyang mahimbing na pagtulog. Misis na ibaba na natin ang lagnat ng bata at naayos ang paghinga niya pero pansamantala lang ito. Formal, ngunit may pag-aalalang sabi ng doktor. Kailangan ng anak mo ng pangkardiokong pagsusuri at mas malawak na gamot sa lalong madaling panahon. Kung hindi ito maagapan, maaaring magkaroon ng malaking komplikasyon ng kanyang puso. Hindi natin pwedeng ipagpaliban ito. Napakapit ako ng mahigpit sa gilid ng bakal na kama. Ang reseta at ang promissory note mula sa billing section ng ospital ay nasa aking bulsa, isang paalala na ang buhay ng anak ko ay nakatali sa perang wala ako. Pagkalipas ng ilang oras nang dumating si Aling Bening upang bantayan si Leo, agad akong nagpalit ng damit at patakbong pumasok sa hotel. Wala akong tulog kung makapa ang aking tiyan sa gutom, ngunit kailangan kong magtrabaho. Kailangan ko ang sahod ngayong araw.
Ngunit hindi pa man nagtatagal ang shift ko sa tanghali, tinawag ako ng aming supervisor. Maradalhin mo ang tea tray na ito sa VIP Executive Lounge sa 3 palapag. Utos niya habang may inaayos ng mga papeles. Hinihintay iyan ng isa sa mga shareholder ng hotel. Tumango ako at kinuha ang tray. Wala akong ideya kung sino ang naghihintay doon. Ngunit nang itulak ko ang mabigat na pinto ng sunod-sunod na tahimik na silid, naramdaman ko agad ang biglang paglamig ng hangin sa aking paligid. Nakatayo sa tabi ng malaking bintana si Doña Celeste Aguirre. Dahan-dahan siyang humarap sa akin, hawak ang isang folder, ang aking 200 at isang file mula sa HR na naglalaman ng aking peking pangalan at impormasyon. Clara Santos. Malamig niyang pambungad habang dahan-dahang lumalapit sa akin. O mas magandang tawagin kitang Mara Villanueva. Napahinto ako sa gitna ng silid. Ibinaba ko ang tray sa pinakamalapit na mesa at pilit kong itinayo ng diretso ang aking likod. Alam kong dumating na ang sandaling ito. Akala mo ba ay maayos mong maitatago ang sarili mo sa likod ng isang peking pangalan? Tanong ni Doña Celeste habang itinatapon ang folder sa ibabaw ng mesa. Nagbabalik ka pagkalipas ng 3 taon. Nagpapanggap na isang hamak na waitress sa mismong lugar kung saan nandito ang anak ko. Magkano na naman ang kailangan mo, Mara? Naghihirap ka na ba ulit? Kaya bumalik ka para manghingi ng pera. Huminga ako ng malalim. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata nang walang kahit konting panginginig o pagyuko. Nandito ako para magtrabaho ng patas, Doña Celeste. Mahinahon ngunit matatag kong sagot. Wala akong hinihinging pera sa inyo at wala akong interes sa anak ninyo. Ang Mara na kilala ninyo 3 taon na ang nakararaan ng Mara na pwede ninyong apak-apakan at pagbantaan dahil sa kahirapan ay matagal nang namatay. Isang sarkastikong ngiti ang lumabas sa mga labi ng ginang. Humakbang siya palapit sa akin hanggang sa ilang pulgada na lang ang distansya ng aming mga muka. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango na nagpapaalala sa akin ng pinakamadilim na gabi ng aking buhay. Matapang ka na ngayon. Bulong niya ang boses ay puno ng puot at paghamak. Huwag mong kalimutan kung sino ang kinakalaban mo, Mara. Kakalat sa buong Maynila ang pangalan mo bilang isang magnanakaw kapag hindi ka umalis sa lugar na ito. May mga nawawalang alahas sa VIP suite ngayong araw. At napakadaling ilagay ang mga iyon sa bulsa ng apron mo bago ka umalis. Nanlamig ang buo kong katawan. Wala akong nininanakaw, huwag niyo akong baligtarin. Sino ang paniniwalaan ng pulisya at ng korte? Isang makapangyarihang Aguirre o isang dukhang tulad mo na may peking pagkakakilanlan? Tumawa siya ng mahina, isang malamig at walang awang tunog. Alam ko rin ang tungkol sa batang pabalik-balik sa pampublikong ospital. Isang tawag ko lang sa social services at madaling mapapatunayan na wala kang kakayahang financially para palakihin ang batang iyon. Kukunin nila ang anak mo at ilalagay sa ampunan. Napaatras ako, parang sinaksak ang puso ko sa narinig. Alam niya ang tungkol kay Leo. Ginagamit niya ang mismong buhay ng anak ko para durugin ako. May 24 na oras ka, Mara. Pananakot ni Doña Celeste habang itinuturo ang pinto. Magbitiw ka sa trabahong ito at lumayo ka sa Maynila kasama ang anak mo. Kapag nakita pa kita dito bukas, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. At habang nasa loob ka ng rehas, sisiguraduhin kong walang mag-aalaga sa sakit ng anak mo hanggang sa mamatay siya. Paglabas ko ng hotel, matapos ang natanggap kong banta mula kay Doña Celeste, dumiretso ako agad sa pampublikong ospital, kung saan nakatira ang kalahati ng aking puso. Puno ng takot at galit ang aking dibdib. Ang 24 na oras na ibinigay sa akin ng ginang ay parang isang countdown sa bomba na anumang oras ay sasabog at wawasak sa amin ni Leo. Ngunit nang makarating ako sa ward, lalong nadurog ang puso ko. Nagkakagulo ang mga nurse sa paligid ng kama ni Leo. Ang tunog ng emergency monitor ay mabilis at tuloy-tuloy.
Ang mukha ng aking anak ay namumutla at ang kanyang mga labi ay nagiging kulay ube na dahil sa kawalan ng sapat na oxygen. Dok, anong nangyayari sa anak ko? Umiiyak kong sigaw habang patakbong lumalapit sa kama ni Leo. Misis, bumababa ang oxygen saturation ng bata at kailangan natin siyang salalin ng dugo bago siya ilipat sa intensive care unit. Nagmamadaling paliwanag ng doktor habang nag-aayos ng syringe. Kailangan natin ng A-negative blood type. Ubos na ang supply sa blood bank natin at sa mga kalapit na ospital. Kailangan natin ng direct donor ngayon din. Ako po. Kunin niyo na po ang dugo ko. Sigaw ko habang itinaas ang aking braso. Mabilis na kinuha ng nurse ang sample ng dugo ko para suriin. Ngunit pagkalipas ng ilang minutong parang impyerno, umiling ang doktor. Hindi pwede, Mrs. O positive ang dugo mo at may anemic condition ka ngayon. Papatayin mo ang sarili mo at hindi rin tatanggapin ng katawan ng bata ang dugo mo. Kailangan natin ng kadugo na may A-negative ang ama ba ng bata ay narito. Napatigil ako. Ang salitang ama ay parang isang matalim na kutsilyo na dumaan sa aking lalamunan. Si Lucian lang ang may ganitong dugong A-negative, isang bihirang blood type, na madalas niyang banggitin nung nagpapadugo siya sa mga charity drive ng pamilya nila. Naiyak ako sa labis na kawalan ng pag-asa. Napaluhod ako sa malamig na semento ng hallway, hawak-hawak ang aking ulo habang nagmamakaawa sa mga nurse. Pakiusap po, gawan niyo ng paraan. Huwag niyo pong hayaang mamatay ang anak ko. Anong nangyayari dito? Isang pamilyar at matigas na boses ang bumalot sa buong hallway. Napaangat ang ulo ko. Naroon si Lucian nakatayo sa gitna ng pasilyo nakasuot ng formal na damit. Kasama niya ang 2 opisyal ng ospital. Narito siya dahil sa isang charity project ng Aguirre Foundation. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang gulat at pagtataka sa kanyang mukha. Nang makita niya akong nakaluhod at umiyak sa sahig, ngunit bago pa ako makatayo para tumakbo, narinig ng doktor ang kanyang boses. Sir Lucian, mabuti at narito kayo. Nagmamadaling sabi ng doktor. May emergency po tayo sa pediatric ward. Isang bata ang nangangailangan ng A-negative na dugo ngayon din. A-negative, napahinto si Lucian. Tumingin siya sa akin saka tumingin sa kwarto kung saan nakahiga ang bata. Ay, iyon ang blood type ko. Lucian, huwag. Bulong ko sa gitna ng aking mga luha, ngunit hindi man lang ako narinig ng doktor. Sir, pakiusap po kung maaari kayong mag-donate. Ngayon din maililigtas natin ang buhay ng bata. Pakiusap ng doktor. Walang alinlangan na tumango si Lucian. Sige, kumuha kayo ng dugo sa akin. Mabilis siyang inakay ng mga nurse patungo sa kabilang kwarto para sa blood extraction. Habang nakahiga siya at kinukunan ng dugo, hindi maalis ang tingin ni Lucian sa pinto kung saan ako nakatayo. Pagkatapos ng ilang minuto nang maikabit na ang dugo sa IV line ni Leo, pumasok si Lucian sa kwarto ng anak ko. Lumapit siya sa kama. Doon sa unang pagkakataon, nakita ni Lucian ng malapitan ang mukha ng aking anak. Tinitigan niya ang maliit na mukha ni Leo, ang hugis ng kanyang kilay, ang matanggos niyang ilong at ang pamilyar na birthmark sa gilid ng kanyang leeg na kaparehong-kapareho ng kay Lucian. Ang mga kamay ni Lucian ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang medical chart ng bata na nakasabit sa paanan ng kama. Binasa niya ang pangalan, Leo Villanueva. Binasa niya ang petsa ng kapanganakan, 3 taon na ang nakararaan, eksaktong 9 na buwan matapos akong mawala sa buhay niya. Lucian, pakiusap, lumabas ka na. Umiiyak kong bulong habang sinusubukang harangan ang tingin niya kay Leo. Ngunit pinalis niya ang aking kamay. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang matinding bagyo ng galit, sakit at matinding pagkabigla. Ang mga luhang nanggaling sa kanya ay dahan-dahang pumatak sa medical chart. 3 taon.
Paos niyang sabi ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. 3 taon kitang pinagluksaan, Mara. 3 taon kong tinanong ang sarili ko kung anong pagkakamali ang nagawa ko para iwan mo ako. Lumapit siya sa akin at pilit na hinawakan ang aking mga balikat. Pilit akong pinapaharap sa kanya habang umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Habang nagdurusa ako gabi-gabi, itinago mo pala sa akin ang sarili kong anak. Pilit kong inagaw ang aking mga balikat mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Lucian. Hinalaklak ko ang aking sarili palabas ng kwarto ni Leo upang hindi magising ang bata na kasalukuyang nakatali sa IV line ng kanyang dugo. Sumunod sa akin si Lucian sa tahimik at dimly lit na pasilyo malapit sa kapilya ng ospital. Ang kanyang mga mata na matagal kong inakala na puno lang ng galit ay nababalot na ngayon ng matinding sakit at paglitong hindi niya maitago. Bakit Maren, muling tanong ni Lucian ng boses bigla ay nanginginig sa matinding galit? Bakit mo ipinagkait sa akin ang sarili kong anak? Bakit mo itinago si Leo sa akin ng 3 taon? Anong klaseng ina ka para gawin yan sa sarili mong dugo't laman? Ang salitang anong klaseng ina ay pumasok sa aking puso na parang isang bumaon na patalim. Ang galit na matagal kong ikinulong sa aking dibdib, ang galit mula sa 3 taong pagdurusa, pagkagutom at panlalait ay tuluyang sumabog. Tinulak ko siya ng buong lakas sa kanyang dibdib. Huwag mo akong pananalitaan ng ganyan, Lucian. Sigaw ko sa kalahating bulong habang dumadaloy ang maiinit na luha sa aking mga pisngi. Wala kang karapatang pangaralan ako tungkol sa pagiging ina. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko para lang mapanatiling buhay ang batang yan. Napaatras si Lucian, tila nabigla sa lakas ng aking boses at sa matalas na galit na nakikita niya sa aking mga mata. Wala kang alam. Patuloy ko habang itinuturo ko ang aking daliri sa kanyang dibdib. Nasaan ka noong nag-iisa akong nanginginig sa takot sa isang pampublikong ospital sa Barcelona habang ipinapanganak ko siya? Nasaan ka nung nagkakasakit ako sa gitna ng taglamig habang naghuhugas ng plato para lang may pambili ng gatas ang anak mo? Nasaan ka nung mga gabing nagmamakaawa ako sa Diyos na huwag kukunin ang buhay ni Leo dahil wala akong pambayad sa doktor? Umiyak ako ng walang patid, ngunit hindi ako yumuko. Nananatiling nakatayo ang aking noo habang nakatitig sa kanya. Nasa malaking mansyon ka? Pait kong patuloy. Umiinom ng mamahaling alak, nagpapakasaya at namumuhay ng marangya habang ang anak mo ay halos mamatay sa gutom at sakit. Kaya huwag na huwag mo akong tatanungin kung anong klaseng ina ako. Dahil ibinigay ko ang buo kong buhay para lang mabuhay ang batang yan. Lumambot ang matitigas na tampi ng mukha ni Lucian. Nakita ko kung paano pumatak ang luha mula sa kanyang mga mata, isang bagay na bihira kong makita noong magkasama pa kami. Pero bakit ka umalis? Paos niyang tanong, ang boses ay puno ng pagmamakaawa para sa mga sagot. Bakit ka tumanggap ng pera? Bakit mo iniwan ang kasal natin at nawala na lang na parang bula? Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Marahanda akong talikuran ng pamilya ko para sa'yo. Isang mapait at tuyong halakhak ang lumabas sa aking lalamunan. Pera. Humakbang ako palapit sa kanya, pilit kong ipinaparamdam sa kanya ang bawat sakit ng nakaraan. Akala mo ba naging masaya ako sa perang iyon? Akala mo ba naging madali para sa akin ang tumalikod sa'yo? Kung gusto mong malaman kung bakit ako umalis 3 taon na ang nakararaan, bumalik ka sa mansyon ninyo. Nangunot ang noo ni Lucian. Anong ibig mong sabihin? Tanungin mo ang sarili mong ina. Sigaw ko sa gitna ng aking mga hikbi. Tanungin mo si Doña Celeste kung magkano ang ibinayad niya para sa buhay ng ina ko. Tanungin mo siya kung paano niya ako pinilit na pumirma sa kasunduan habang nag-aagaw buhay ang nanay ko sa ospital. Siya ang sumira sa atin, Lucian. Ang sarili mong ina ang gumawa ng paraan para magmukha akong mukhang pera sa paningin mo. Natigilan si Lucian.
Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Napaatras siya ng 2 hakbang habang nakatitig sa akin, tila hindi makapaniwala sa mga salitang katatapos ko lang bitawan. Si Mama. Bulong niya, ang boses ay puno ng pagkabigla at pagdududa. Hindi magagawa ni Mama yon. Ganyan ka naman palagi, di ba? Pait kong sagot habang pinupunasan ang aking mga luha. Palagi mong pinagtatanggol ang pamilya mo dahil hindi mo maiisip na ang isang tulad ni Doña Celeste ay kakayang dumiin sa leeg ng isang taong walang laban. Pero wala na akong pakiusap kung naniniwala ka o hindi. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay ang anak ko. Bago pa man makasagot si Lucian, lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Leo at lumapit sa amin. Mrs. Sir, maayos na po ang lagay ng bata, balita ng doktor na nagpahiwalay sa matinding tensyon sa pagitan namin. Tumatanggap na ang katawan niya ng dugo at naging normal na ang kanyang paghinga. Maaari na siyang magpahinga ng maayos ngayong gabi. Nakahinga ako ng maluwag at mabilis na nagpasalamat sa doktor. Tumalikod ako para bumalik sa kwarto ng aking anak, ngunit bago ko pa mabuksan ang pinto, hinawakan ni Lucia ng aking braso. Hindi na mabilis o marahas ang kanyang hawak. Matalim ngunit puno ng matinding determinasyon ang kanyang tingin sa akin. Mabubunyag ang katotohanan, Mara, yung seryoso at mababang boses ni Lucian. Magsasaliksik ako. Aalamin ko ang lahat ng nangyari, 3 taon na ang nakararaan. Pero simula ngayong gabi, hindi ko na kayo papayagang mawala ulit sa akin ni Leo, kahit anong mangyari at kahit anong sabihin ni Mama. Pagsikat ng araw sa kabilang bintana ng pampublikong ward, gising na si Leo. Ang kanyang pamilyar na kulay ay dahan-dahang nagbabalik at ang kanyang paghinga ay naging maayos na dahil sa dugong na isalin sa kanya kagabi. Habang inaayos ko ang kanyang kumot, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Lucian. May bitbit siyang 2 malaking bag na naglalaman ng mga bagong laruan, prutas at mainit na pagkain. Halatang wala rin siyang tulog, ang kanyang mga mata ay puyat at may maitim na balat sa ilalim. Ngunit ang kanyang hitsura ay malayo sa formal at malamig na CEO na nakita ko sa hotel. Napatigil si Leo at tumingin kay Lucian gamit ang kanyang malalaking mata. Nanay, sino po siya? Huminto si Lucian sa gilid ng kama. Lumuhod siya upang maging kapantay ng bata at sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig ang mga labi ng lalaking dating napakatigas. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na kamay ni Leo. Anak, ako si Daddy. Mahinang bulong ni Lucian habang pilit na pinipigil ang patak ng kanyang luha. Patawarin mo si Daddy kung ngayon lang ako dumating. Tumingin si Leo sa akin, tila humihingi ng pahintulot. Tumango ako ng mahina. Ayokong ipagkait sa anak ko ang sandaling makilala ang kanyang ama, kahit gaano pa kagulo ang mundo naming mga adulto. Nang makatulog ulit si Leo matapos kumain at makipaglaro ng kaunti, tinawag ako ni Lucian palabas ng kwarto. Dinala niya ako sa tahimik na balkonahe sa dulo ng pasilyo. Inilabas ni Lucian ang isang itim na envelope mula sa kanyang coat at inabot ito sa akin. Anong ibig sabihin nito, tanong ko habang nakatitig sa envelope. Pumunta ako sa mansion kagabi habang natutulog kayo ni Leo. Paos na simula ni Lucian. Binuksan ko ang ligtas na vault sa study room ni Mama. Nahanap ko ang mga lumang dokumento mula sa pamilya ninyo, 3 taon na ang nakararaan. Kinuha ko ang mga papel sa loob. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binabasa ang mga nakasulat, ang kopya ng tseke, ang kasunduan sa paglayo ko, at ang bank transfer records na may lagda ni Doña Celeste. Ngunit ang pinakamatinding dusa ay ang nakasulat sa opisyal na oras ng paglipat ng pera sa ospital. Sinadya niyang iantala ang pagpapadala ng pera. Bulong ni Lucian ng kanyang boses ay puno ng matinding puot at kahihiyan sa sarili niyang dugo. Ibinigay mo ang lagda mo noong umaga, pero inutusan ni Mama ang abogado na ipasok lang ang pera sa account ng ospital
Pagkalipas ng 24 oras, matapos mo nang makasakay sa eroplano patungong Barcelona. Ang mga papel sa kamay ko ay dahan-dahang natupi sa aking pagkahawak. Ang alaala ng araw na yon ay muling sumabog sa aking isipan tulad ng isang sariwang sugat. Pinanood ko ang nanay ko na mamatay sa harap ko, Lucian. Sigaw ko sa gitna ng aking mga hikbe habang dumadaloy ang maiinit na luha sa aking mukha. Ibinenta ko ang pagkatao ko, ibinenta ko ang pagmamahal ko sa'yo at pumayag akong magpakalayo-layo dahil akala ko maililigtas ko siya. Pero pinatay pa rin siya ng ina mo dahil sinadya niyang huliin ang pera. Napaluhod si Lucian sa aking harapan sa mismong semento ng balkonahe. Hinawakan niya ang aking mga kamay umiiyak ng walang patid habang ibinababa ang kanyang ulo sa aking mga tuhod. Patawarin mo ako, Mara. Umiiyak niyang pakiusap. Patawarin mo ako. Naging bulag ako, pinagbintangan kita. Isinumpa kita ng 3 taon habang ikaw pala ang tunay na nagdudusa. Ako ang may kasalanan ng lahat. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang lalaking minsang naging mundo ko ay nakaluhod ngayon sa aking paanan, ngunit wala na ang tamis ng nakaraan. Ang pait ng katotohanan ay masyadong malalim para mabura ng simpleng luha. Ang pagpapatawad mo ay hindi nakakabuhay ng patay, Lucian. Malamig kong sabi habang dahan-dahang binabawi ang aking mga kamay mula sa kanya. At hindi rin ito mabubura ang 3 taon na nagpakahirap kami ng anak ko sa ibang bansa. Bago pa makatayo si Lucian para sumagot, narinig namin ang mabilis na yapak ng mga sapatos mula sa pasilyo. 2 lalaking nakasuot ng formal na barong ang lumapit sa amin kasama ang 2 pulis at ang manager ng ospital. Inabot ng isa sa mga lalaki ang isang opisyal na dokumento mula sa korte sa akin. Kayo po ba si Mara Villanueva? Tanong ng lalaki. Inihahain po namin ang isang court order para sa custody at temporary protection laban sa inyo na inihain ng pamilya Aguirre sa pamamagitan ni Doña Celeste Aguirre. Inaakusahan kayo ng pagpapanatili ng bata sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan at kawalan ng kakayahang alagaan ng bata. Nanlamig ang buo kong katawan. Napatingin ako kay Lucian na nagulat din sa mabilis na pag-atake ng kanyang ina. Hindi pa rin tumitigil si Doña Celeste. Ngayong alam na niyang buhay ang kanyang apo, ginagamit niya ang batas upang ganap na agawin sa akin si Leo. Nang marinig ko ang utos ng korte mula sa mga lalaking kasama ng mga pulis, mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng kwarto ni Leo. Yagpag ng aking mga paa ang tanging humahagupit sa tahimik na silid habang pilit kong ibinabalot ang aking 2 braso sa maliit na katawan ng aking anak. Huwag ninyong galawin ang anak ko. Sigaw ko habang umagos ang maiinit na luha sa aking mukha. Niyakap ko si Leo ng napakahigpit, pilit kong ginagawang baluti ang sarili kong katawan para protektahan siya. Patayin niyo muna ako bago ninyo makuha ang anak ko. Nagising si Leo at nagsimulang umiyak sa takot nang makita ang mga pulis na pumasok sa pinto. Nanay, natatakot po ako. Umiiyak na bulong ng bata habang sumiksik sa aking dibdib. Ligtas ka, baby. Ligtas ka, hindi ka ibibigay ni nanay sa kanila. Bulong ko habang nanginginig ang buo kong katawan sa matinding takot at galit. Humakbang ang isang pulis palapit sa kama. Misis, sumusunod lang po kami sa utos ng korte. Kailangan naming ilipat ang bata sa pribadong pasilidad na inilaan ng pamilya Aguirre. Subukan ninyong humakbang pa ng isa. Isang matigas at nakakatakot na boses ang humarang sa kanila. Pumasok si Lucian sa kwarto at mabilis na tumayo sa pagitan ng mga pulis at ng aming kama. Ang kanyang mga mata ay pumatay sa galit at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na nagpapatigil sa sino mang humarap sa kanya. Lucian, sir, may hawak po kaming court order mula sa mga abogado ng pamilya nyo. Paliwanag ng process server. Wala akong pakiusap sa papel na yan. Sigaw ni Lucian na nagpatahimik sa buong silid. Subukan ninyong hawakan ang anak ko at ang babaeng ito
At sisiguraduhin kong hindi lang ang lisensya ninyo ang mawawala ngayong araw, demanda sa bawat isa sa inyo ang aabutin ninyo. Natahimik ang mga pulis. Alam nila kung sino si Lucian Aguirre, ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Walang sino man sa kanila ang gustong mabitag sa gitna ng away pamilya ng mga Aguirre. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig namin ang pamilyar at maikling tapik ng mga mamahaling sapatos sa semento ng pasilyo. Pumasok si Doña Celeste sa kwarto. Nakasuot siya ng isang formal na itim na suit, may kasamang 2 senior lawyer ng pamilya. Ang kanyang mukha ay malamig at walang kahit konting habag habang nakatitig sa akin at kay Leo. "Lucian, nababaliw ka na ba?" Malamig na bungad ni Doña Celeste habang nakatingin sa kanyang anak. "Pinagtatanggol mo ang babaeng ito. Isang babaeng gumamit ng pekeng pagkakakilanlan, nagsinungaling sa trabaho at nagtago ng sarili kong apo sa isang madumi at pampublikong pasilidad." Tumingin sa akin, ang ginang ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghamak. Isang hindi responsableng ina na inilagay sa panganib ang buhay ng anak mo. Nararapat lamang na makuha ng pamilya Aguirre ang bata upang mabigyan siya ng tamang pangangalaga at edukasyon. Nanginig ang buo kong katawan sa galit. Hindi na ako nagtatago sa likod ni Lucian. Dahan-dahan kong ibinaba si Leo sa kama at tumayo ako ng diretso, humaharap ng pantay kay Doña Celeste. Ginamit ko ang ibang pangalan dahil ibinaon mo ako sa hirap. Sigaw ko sa harap ng kanyang mga abogado at ng mga pulis. Hinarangan mo ang lahat ng pintuan para hindi ako makabangon. Pero huwag na huwag mong sabihin na hindi ko mahal ang anak ko. Ako ang nag-alaga sa kanya habang itinatapon mo ang pera mo para lang sirain ang buhay namin. Mara. Hawak ni Lucian sa aking braso. Ngunit umiling ako. Ayoko nang magpaalipin sa takot. Tumingin si Doña Celeste sa kanyang abogado. "Attorney Mercado, ipatupad ang order. Kunin ang bata." Subukan ninyo isigaw ni Lucian at sa unang pagkakataon hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit sa harap ng kanyang ina at ng lahat ng taong naroon. Humarap si Lucian ng diretso sa kanyang ina, ang kanyang boses ay puno ng matinding determinasyon na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. "Sobra na, Mama." Sabi ni Lucian, ng mga mata ay nakatitig ng matalim kay Doña Celeste. "Kung gagamitin mo ang kapangyarihan mo at ang perang iyan para kunin si Leo kay Mara, magre-resign ako bilang CEO ng Aguirre Holdings ngayong araw din. Itatakwil ko ang apelidong Aguirre at ibibigay ko sa media ang lahat ng dokumentong nahanap ko sa vault mo kagabi." Nawalan ng kulay ang mukha ni Doña Celeste. Napaatras siya ng isang hakbang, tila hindi makapaniwala sa narinig mula sa sarili niyang anak. "Lucian, itatapon mo ang buong pamana mo para lang sa babaeng ito at sa isang batang hindi natin sigurado kung si Leo ay anak ko." Putol ni Lucian sa boses na yumanig sa buong kwarto. "At si Mara ang mother ng anak ko. Kung wawasakin mo sila, wawasakin mo rin ako. Pumili ka, Mama." Natahimik ang buong silid. Ang matinding tensyon sa pagitan ng mag-ina ay parang isang kuryente na pumatay sa lahat ng ingay. Namula ang mukha ni Doña Celeste sa matinding galit at kahihiyan. Tumingin siya sa akin ng may matinding puot bago humarap muli kay Lucian. "Magkita tayo sa korte bukas ng umaga, Lucian." Pananakot ng ginang habang nanginig ang kanyang boses sa galit. "Sisiguraduhin kong mawawalan kayong dalawa ng kahit ano." Tumalikod si Doña Celeste at mabilis na lumabas kasama ang kanyang mga abogado at pulis. Naiwan kami sa loob ng kwarto. Tumingin sa akin si Lucian at kahit nanginginig ang kanyang kamay, hindi niya binitiwan ang pagkakahawak sa akin. Alam naming dalawa na ang laban sa korte. Bukas ang magiging huling perpektong giyera para sa aming pamilya. Kinaumagahan sumalubong sa amin ang malamig na simoy ng hangin sa labas ng Quezon City Hall of Justice. Sa labas pa lang ng gusali, marami ng mga mamamahayag at cameraman ang nag-aabang ang balita tungkol sa away sa custody ng pamilya Aguirre ay mabilis na kumalat sa balita.
Hawak ni Lucian ang aking kamay habang naglalakad kami pumasok sa tahimik at formal na silid ng family court. Sa kabilang mesa nakaupo si Doña Celeste. Nakasuot siya ng mamahaling puting terno may kasamang 2 tanyag na abogado. Ang kanyang mukha ay formal at confident. Tila sigurado na siya ang mananalo sa labang ito. Nang magsimula ang pagdinig, unang tumayo ang abogado ni Doña Celeste na si Attorney Mercado. Your Honor, simula ng abogado sa malakas at formal na boses. Hinihiling namin ang agarang paglilipat ng custody ng batang si Leo Villanueva sa aming kliyente, si Doña Celeste Aguirre. Mayroon kaming mga patunay na ang ina ng bata, si Mara Villanueva, ay gumamit ng pekeng pagkakakilanlan bilang Clara Santos upang makakakuha ng trabaho. Inilagay niya sa panganib ang buhay ng bata sa pamamagitan ng pagpapanatili rito sa isang hindi ligtas at pampublikong pasilidad habang itinatago ang bata sa kanyang tunay na pamilya. Kung tumingin ang huwes sa akin, ano ang masasabi ng kampo ng ina? Tumayo ang aming legal counsel, si Attorney Santos, na kinuha ni Lucian para sa akin. Your Honor, ginamit ng aking kliyente ang ibang pangalan hindi upang mandaya kundi upang makapagtrabaho ng patas matapos siyang ipagtulakan at bantaan ng pamilya Aguirre. 3 taon na ang nakararaan at para patunayan ito, nais naming tawagin ang aming pangunahing saksi. Tumingin si Attorney Santos sa gilid ng silid. Tinatawag namin sa witness stand si Mr. Lucian Aguirre. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng courthouse. Si Doña Celeste ay napatitig sa kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inakala na ang sarili niyang anak ay tatayo sa witness stand laban sa kanya. Umayos ng upo si Lucian sa witness stand. Inilagay niya ang kanyang kamay sa Biblia at nangakong magsasabi ng buong katotohanan. Mr. Aguirre, tanong ni Attorney Santos, ano ang nalalaman mo sa usaping ito? Huminga ng malalim si Lucian. Tumingin siya sa akin ng may pagmamahal at pagsisisi bago humarap ng diretso sa huwes. Your Honor, my mates. Panimula ni Lucian, ang kanyang boses ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Si Mara Villanueva ang tunay at nag-iisang ina ng aking anak. At ang dahilan kung bakit naghirap si Mara at ang anak ko sa loob ng 3 taon ay dahil sa manipulasyon at panlilinlang ng sarili kong ina, si Doña Celeste Aguirre. Objection, Your Honor. Mabilis na sigaw ng abogado ni Doña Celeste. Walang kaugnayan ng personal na usapin ng pamilya sa kalagayan ng bata. Overruled, formal na utos ng huwes. Ipagpatuloy mo, Mr. Aguirre. Inilabas ni Lucian ang itim na folder na naglalaman ng mga dokumentong nahanap niya sa vault ng kanyang ina. Inihahain ko po bilang ebidensya ang orihinal na kasunduan noong 3 taon na ang nakararaan, pahayag ni Lucian. Dito po nakasaad na binayaran ng aking ina si Mara upang lumayo sa akin habang nag-aagaw buhay ang kanyang ina sa ospital. Ngunit mas malala pa roon, Your Honor. Ipinakita ni Lucian ang opisyal na bank transfer records. Sinadya ng aking ina na iantala ang pagpapadala ng pera sa ospital ng 24 oras matapos pumirma si Mara. Dahil sa delays na ito, namatay ang ina ni Mara sa gitna ng operasyon. Ginawa ito ng aking ina upang siguraduhing mawawala ng laban si Mara at pilitin siyang lumipad patungong Barcelona. Nagkaroon ng malakas na bulungan sa buong silid ng korte. Ang mga tao at maging ang huwes ay natigilan sa matinding ibinunyag ni Lucian. Sinungaling ka. Biglang sigaw ni Doña Celeste habang tumatayo mula sa kanyang upuan, nawalan ng kontrol sa sarili. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, Lucian, para sa pamilya natin. Ang babaeng yan ang sumira sa buhay mo. Tahimik sa loob ng korte, malakas na hampas ng huwes sa kanyang gaba. Maupo ka, Doña Celeste, kung ayaw mong ma-cite for contempt.
Nanginginig sa galit at kahihiyan na napaupo si Doña Celeste habang pinapakalma ng kanyang mga abogado. Inayos ng huwes ang kanyang mga salamin at binasa ng maigi ang mga ebidensyang isinumite ni Lucian. Pagkalipas ng ilang minutong nakakabinging katahimikan, tumingin ang huwes sa aming lahat. Matapos suriin ang mga ebidensya at ang testimonya ng ama ng bata, formal na pahayag ng huwes. Ang petisyon para sa emergency custody na inihain ni Doña Celeste Aguirre ay walang basehan at opisyal na itinuturing na denied. Nakahinga ako ng maluwag. Napatakip ako sa aking mukha habang dumadaloy ang luha ng kagalakan sa aking mga pisngi. Mananatili ang ganap na legal custody ng batang si Leo Villanueva sa kanyang ina na si Mara Villanueva, patuloy ng huwes. Bukod dito dahil sa matinding ebidensya ng panlilinlang pangingikil at posibleng obstruction of medical care na nagresulta sa pagkamatay ng isang tao, inuutusan ng korteng ito na ilipat ang buong dokumentong ito sa Department of Justice para sa formal na investigasyong kriminal laban kay Doña Celeste Aguirre. Paglabas namin ng korte noong hapon na yon, tila may malaking tinik na naalis sa aking dibdib. Ang hanging pumasok sa aking mga baga ay mas magaan, mas malinis. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko na ligtas na kami ng anak ko. Pagdating ng gabi, ang balita tungkol sa ginawang pagdinig ay pumatok sa lahat ng istasyon ng telebisyon at mga social media platform. Ang pangalang Aguirre na dating simbolo ng yaman at kapangyarihan ay naging paksa ng pambansang tsismis at kontrobersya. Kilalang matronang si Doña Celeste Aguirre inimbestigahan sa kriminal na kaso ng panlilinlang koersyon at obstruction of medical care, basa ng tagapagbalita sa TV habang nakatutok ang kamera sa bakod ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Ang mismong bagay na pinakainingatan ni Doña Celeste ang kanyang karangalan, ang pangalan ng kanyang pamilya, at ang kanyang posisyon sa matataas na lipunan ay tuluyang nadungisan. At hindi ito gawa ng ibang tao kundi bunga ng sarili niyang inggit, puot at kahambugan. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng karahasan kundi sa anyo ng katotohanan na hindi na niya kayang bayaran ng pera. Habang nakaupo kami sa maliit naming kwarto kasama si Lucian na nagpapakain kay Leo ng hapunan, biglang tumunog ang telepono ni Lucian. Tumingin si Lucian sa screen. Pangalan ng kanyang ina ang nakarehistro. Tumingin muna si Lucian sa akin bago niya sinagot ang tawag at inagaw ang speakerphone upang marinig ko rin. Lucian, anak, pakiusap, tulungan mo ako. Ang boses ni Doña Celeste ay wala na ang dating formalidad at bagsik. Nanginginig ito sa takot at umiiyak. Nasa labas ng gate ang mga pulis at ang media. Nagpatawag na ng emergency meeting ang board of directors para tanggalin ako bilang chairman, Lucian. Mabubulok ang mama mo sa kulungan. Pakiusap, bawiin mo ang mga dokumento sa korte. Sabihin mong nagkamali ka lang. Tumingin si Lucian sa akin saka humarap sa telepono. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may matinding pader ng katatagan. Mama, protektado mo ang pangalan ng Aguirre sa loob ng maraming taon. Formal na sabi ni Lucian. Pero sa prosesong iyon, itinapon mo ang sarili mong pagkatao. Pinanood mong mamatay ang ina ni Mara at itinago mo sa akin ang sarili kong anak. Hindi kita sinisira, Mama. Ang sarili mo mismong mga gawa ang sumisira sa'yo. Lucian, ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Sigaw ng ginang sa kabilang linya. At ibinabalik ko na sa'yo ang lahat ng iyon ngayong gabi. Malamig na sagot ni Lucian. Nagsumit na ako ng resignation letter bilang CEO ng kumpanya. Wala na akong hawak sa Aguirre Holdings. Panagutan mo ang ginawa mo sa batas, Mama. Dahil iyon lang ang tanging paraan para matuto ka. Pinatay ni Lucian ang linya bago pa man makapagmakaawa ulit ang kanyang ina. Pagkalipas ng 2 oras, ipinakita sa balita ang opisyal na pag-aresto kay Doña Celeste. Lumabas siya mula sa kanyang malaking mansyon
Nakapaitas ang mga kamay habang inaalaya ng dalawang babaeng pulis patungo sa patrol car. Ang kanyang mukha ay pilit na nakatago sa likod ng malalaking salamin habang ang mga flash ng camera ng mga mamamahayag ay tuloy-tuloy na sumisiklab sa kanyang paligid. Ito ang pampublikong hiya na matagal niyang kinatakutan ng maipakita sa buong bansa na sa kabila ng kanyang milyon-milyong piso, siya ay isang taong may madilim na kasalanan sa batas. Tumingin ako kay Leo na nandoon sa kama masayang naglalaro ng kanyang bagong robot. Walang galit sa aking puso ngayong gabi, tanging kapayapaan lamang dahil alam kong ang katarungan para sa aking ina ay natupad na. Humarap sa akin si Lucian. Inilabas niya ang isang simpleng sobre mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa mesa. Ano ito? Tanong ko. Iyan ang dokumento ng pondo para sa tuluyang pagpapagamot at operasyon ni Leo sa pinakamagaling na PA-MB, batang cardiologist sa bansa, paliwanag ni Lucian. Nakalagay iyan sa pangalan mo lang, Mara. Walang pamilya Aguirre na pwedeng manghimasok. At tungkol naman sa akin, huminga siya ng malalim at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Wala na ako sa kumpanya ng pamilya ko. Nagsimula ako ng isang maliit na firm, kasama ang ilang kaibigan ko. Hindi ko hinihiling na bumalik ka sa akin agad, Mara. Alam kong malalim ang sugat na iniwan ko sa'yo dahil sa kawalan ko ng paniniwala noon. Lumapit siya ng kaunti at hinawakan ng aking mga kamay nang may matinding paggalang. Ang tanging pakiusap ko lang, hayaan mo akong maging ama kay Leo. At hayaan mo akong patunayan sa'yo araw-araw na karapat-dapat akong maging bahagi ng buhay ninyo ulit. Gagawin ko ang lahat para bawiin ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo. Lilipas ang mga araw na tila isang mabilis na panaginip, ngunit sa pagkakataong ito ang panaginip ay puno na ng pag-asa at liwanag. Dumating ang araw ng operasyon ni Leo sa Philippine Heart Center. Sa labas ng operating room, nakatayo kaming dalawa ni Lucian, habang nakatingin sa pulang ilaw na nakasindi sa pinto. Nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang hinawakan ni Lucia ang aking kamay, isang tahimik na suporta na hindi nagmamadali at walang hinihinging kapalit. Pagkalipas ng 5 mahahabang oras, namatay ang pulang ilaw. Lumabas ang punong siruhano na may ngiti sa kanyang mga labi. Mrs. Tagumpay ang operasyon ng bata, balita ng doktor na nagpabagsak sa aking mga luha ng kagalakan. Naitama na natin ang problema sa kanyang puso. Malakas ang bata at handa na siyang mabuhay ng normal at masaya. Napaluhod ako sa pasilyo habang nagpapasalamat sa Diyos. Niyakap ako ni Lucia ng mahigpit at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kaginhawaan sa aking puso. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Hindi ako pumasok sa malaking mansyon o umasa sa pera ng mga Aguirre. Sa tulong ng isang maliit na microbusiness loan at sa sarili kong ipon mula sa pagsusumikap, nakapagtayo ako ng isang simpleng pastry shop at kainan na ipinangalan kong Mara's Comfort Kitchen. Ang maliit kong negosyo ay puno ng amoy ng bagong baking na tinapay at kape araw-araw. Dito ako ang humahawak ng sarili kong buhay. Ako ang nagpapasya, ako ang nagtatrabaho at ako ang nagpapakain sa aking anak ng may buong karangalan at dignidad. Si Leo ay 6 na buwan nang malusog, may mamula-mulang mga pisngi at palaging tumatakbo sa paligid ng kainan habang naglalaro. Hapon na at habang nagpupunas ako ng mga mesa matapos ang dagsa ng mga mamimili, tumunog ang bell sa pinto. Pumasok si Lucian. Nakasuot siya ng simpleng polo barong buhat-buhat ang kanyang briefcase mula sa sarili niyang maliit na kumpanya. Sa loob ng 6 na buwan, hindi siya lumiban sa pagpunta dito araw-araw. Hindi siya umaarte na parang isang mayamang CEO. Sa halip itinataas niya ang kanyang mga manggas, itinutulak ang mga upuan, naghuhugas ng mga baso at nakikipaglaro kay Leo sa tuwing bakante siya. Pinatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng gawa at hindi sa pamamagitan ng mga walang katuturang pangako.
Daddy. Masayang sigaw ni Leo habang patakbong lumapit at yumakap sa mga binti ni Lucian. Kinuha ni Lucian ang bata at binuhat ito ng may malaking ngiti sa kanyang mukha. Kumain ka ba ng merienda, baby? Opo, ginawan ako ni nanay ng tsokolate. Sagot ng bata habang tumatawa. Lumapit ako sa kanila at kinuha ang coat ni Lucian. Masyado kang maagang natapos sa opisina ngayon. Gusto lang kitang tulungan magsara ng tindahan. Nakangiting sagot ni Lucian habang inilalapag si Leo para maglaro sa gilid. Nang makasara na kami at gabi na umupo kaming dalawa sa maliit na mesa, sa labas ng tindahan sa ilalim ng maiinit na ilaw ng mga palamuting ilaw. Payapa ang paligid at ang hangin ay presko. Inilabas ni Lucian ang isang maliit na kahot mula sa kanyang bulsa at itinapat ito sa akin. Nang buksan niya ito, walang malaking brilyante na nakalagay doon. Isang simpleng pilak na singsing lamang, isang simbolo ng simpleng simula at pantay na pagmamahalan. Hindi ko ito ibinibigay para bilhin ang buhay mo, Mara. Formal at taimtim na sabi ni Lucian habang nakatitig sa aking mga mata. Ibinibigay ko ito para itanong kung handa ka na bang magsimula ng isang bagong kwento kasama ako. Hindi bilang isang agire na nakatataas sa'yo, kundi bilang isang lalaking magmahal at magpoprotekta sa'yo at kay Leo bilang pantay na kapareha. Tumingin ako sa sing-sing sa katumingin sa aking anak na masayang naglalaro sa loob ng tindahan at sa lalaking nagpakumbaba para lang matutunang mahalin ako ng tama. Nare-realize ko na ang tunay na happy ending ay hindi ang pagbabalik sa taong nanakit sa'yo dahil sa awa or obligasyon. Ang tunay na happy ending ay kapag nabawi mo na ang iyong sariling halaga, nahanap mo ang iyong kapayapaan, at may isang taong handang magbago at igalang ang iyong dignidad upang makasama ka sa iyong paglalakbay. Kinuha ko ang sing-sing at isinuot ito sa aking daliri. Tumingin ako kay Lucian at ngumiti mula sa puso. Handa na ako, Lucian. Magsimula tayo ulit. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nung magsimula kaming buuin muli ang aming buhay. Ngayong hapon, maliwanag ang sikat ng araw sa halamanan sa labas ng Mara's Comfort Kitchen. Puno ang paligid ng kulay dilaw at bughaw ng mga lobo para sa ika-4 na kaarawan ng aking anak na si Leo. Narito ang aming mga kaibigan, si Aling Bining, na palaging nakasuporta sa amin, at ang mga batang kapitbahay na masayang naglalaro sa damuhan. Tinitigan ko si Leo mula sa malayo. Ang kanyang mga pisngi ay mamula-mula at puno ng buhay. Ang kanyang puso, ang pusong minsan kung kinatakutang huminto sa pagtibok ay malakas at masayang tumitibok sa bawat halakhak niya. Pinasan siya ni Lucian sa kanyang mga balikat habang tumatakbo sila sa damuhan, kapwa masaya at walang alalahanin. Nakarating sa amin ang balita tungkol kay Doña Celeste. Matapos ang mahabang investigasyon ng Department of Justice, nasentensyahan siya sa kasong coercion at obstruction of medical care. Dahil sa kanyang edad at kalusugan, ginawa itong probation at house arrest, kasabay ng malaking multa, at tuluyang pagpapatalsik sa kanya sa Aguirre Holdings. Ngayon nakatira ang ginang ng mag-isa sa kanyang higanting mansyon. Ang mga mamahaling muebles at brilyante na minsan niyang ipinagmalaki ay wala ng silbi dahil wala man lang isang taong yumayakap o nakikipag-usap sa kanya sa pang-araw-araw. Napatunayan ng panahon na ang pera ay kayang bumili ng kapangyarihan, ngunit kailanman ay hindi nito kayang bumili ng tunay na pagmamahal at pamilya. Hindi ako nagtanim ng puot sa aking puso. Sa katunayan noong nakaraang buwan, ipinadala ko sa kanya ang isang simpleng larawan ni Leo na nakatayo at malusog. Hindi upang ipagmalaki o maghigante, kundi upang iparamdam sa kanya na ang batang minsan niyang itinapon ay namumuhay ng masaya at may kapayapaan. Huminga ako ng malalim habang pinagmamasdan ng aking pamilya. Natutunan ko sa aking paglalakbay na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang mananatili kang victim o talunan habang buhay.
Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kung gaano katagal niyang kayang tiisin ang sakit, kundi sa kung paano siya tatayo mula sa pagkabagsak upang ipaglaban ang kanyang dignidad at ang buhay ng kanyang anak. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon para sa mga taong nanakit sa'yo. Ang pagpapatawad ay isang regalo sa sarili mo upang tuluyang maputol ang tanikala ng nakaraan at makalaya ang iyong puso sa galit. Lumapit si Lucian sa akin habang hawak-hawak ang kamay ni Leo. Tumingin siya sa akin gamit ang mga matang puno ng pagmamahal, paggalang at pasasalamat. Ano ang iniisip ng mahal ko? Malambing na tanong ni Lucian habang inaaabot ang aking kamay. Iniisip ko kung gaano kaganda ang buhay kapag natututo tayong lumaban para sa katotohanan. Nakangiti kong sagot. Kumuha si Leo ng isang maliit na bulaklak mula sa damuhan at ibinigay ito sa akin. Para sa pinakamagandang nanay sa buong mundo, masayang sigaw ng bata. Niyakap naming dalawa ni Lucian si Leo sa gitna ng hangin ng hapon. Habang pabalik ang liwanag ng araw sa ulan ng nakaraan, alam kong ligtas na kami. Kasama ang lalaking natutong magmahal ng pantay at ang anak na naging lakas ko sa dilim sa wakas, ay nahanap ko na ang tunay kong tahanan.